Kumusta po mga kapatid? Praise God, no? So, talagang nararamdaman na po natin yung lamig. Pag umaga, kahit nang magising, kahit tayo bumangon, kahit sa pag, natin ng mga tubig, talaga naman. So, praise God dahil kahit malamig at lumalamig ang panahon, mait pa rin po pa ang ating pananampalataya. Amen po ba? So, ang ating pong napakinggan is, sabi nga, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Kaya, pinagatan po natin itong ating pong pag-usapan ngayon ay intimacy with God. Kaya na unang tanong, sino ba talaga ang nag-draw near to God? Tayo po ba? O ang Panginoon? We first know that ang ating Panginoon na una, nagkaroon ng pagmamahal sa bawat isa. Ika nga, kung paano natin magkaroon ng talagang tunay na intimacy sa ating Panginoon, is depende dun sa kung paano tayo lumalapit sa ating Panginoon. So, kung still maalala po natin na when we are still sinners, ika nga, ang ating Panginoon po nagmamahal sa atin. He loved us first. Tama po ba? Kasi nga, kung ika nga titignan natin, there's no one righteous, no not one. Ika nga, wala sa atin na nakakaintindi. At tayo lahat turn away from God. At wala sa atin ang humarap doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tama po ba? Kung titignan natin itong chapter, yung konteksto mo na to, makikita natin base sa mga puso ng tao. Ano po ba ang nasa puso ng tao? Yung totoong puso ng tao. Diba? Pag-aaway. There's always a war within. Tama po ba? Even we are Christians, still, na doon pa rin yung pag-aaway. Pag-aaway ng ating kalooban, na sumunod at hindi sumunod. Tama po ba? Yung selfish desire po natin, ika nga raw kung bakit natin hindi nakukuha yung mga hinihiling natin sa ating Panginoon because of our wrong motives. Ayan. Ano bang pinapalangin natin? Para sa bayan po ba yan? Para sa minamahal po ba yan? Para sa ating Panginoon po ba yan? To give up glory? Or, again, pansarili lamang. Ika nga dito sa chapter na ito, makikita natin how adulterous people is and was, ika nga. So, ika nga, majority even here, hindi po ako excuse, malamang, sometimes, tinatangkik pa natin yung mundo. Amen po ba? Ika nga, dahil sa uncertainty, sigala, trabaho tayo ng trabaho. Kung minsan, yung lakas natin, ubos na. Dahil, gusto natin magkaroon ng sufficiency. Tama po ba? Nagpapagal tayo, kung minsan nakakalimutan tayo. We are sometimes a friend of God. At alam naman po natin that kung tayo po ay friend of God, tayo po ay enmity or enemy of God. Alam natin ang Panginoon is intensely compassionate sa atin. Ika nga, ibinigay niya na ang bugtong anak. Di ba? Para sa atin. At bago pa lang yan, before that, di ba, yung creation, ika nga, ulit natin napapakinggan, na bago ginawa ang tao, ibinigay mo na lahat. Ginawa lahat muna ang pangangailangan ng tao bago siya nilikha. Ang tanong, paano po ba natin ibinabalik yung kabutihan ng ating Panginoon? Yung ginawa niyang pagmamahal sa atin. Yes, ika nga, ang ating Panginoon na nagmahal ng una sa atin. At because of that, nagmahal din tayo. Pero paano pa natin i-build yung intimacy with God? At ano po ba yung mga benefit dito? Di ba? Grabe, ang Lord na nga gumagawa na intimate relationship, na wala tayong ginagawa, at andun pa rin yung benefit na pag-ibig na yan kung bakit na ginawa. So first, siyempre,
Ano ibig sabihin ng intimacy? Ayan. So sabi dito, it is the state of being intimate, close, familiar, and usually affectionate or loving personal relationship with another person or group. Yung synonym daw po niyan is affection, warmth, familiarity, closeness, a close association with a detailed knowledge or a deep understanding of a place, subject, period, or history. Sa Tagalog naman po ay pagpapalagayang loob. Ika nito isang malapit, pamilyar, at kadalasang mapagmahal na personal na relasyon sa isang tao or grupo. Di ba alam din natin, yung sinasabing intimate ako sa aking kairog, di ba? Ano yung nababanggit ko doon? Kuminsan, meron po siyang closeness, togetherness, attachment, at always kuminsan nabibigyan ng ibang kahulugan, di ba? Intimate, di ba? Kuminsan napupunta sa iba. Yung intimacy, di ba? Kuminsan napapanood natin the intimacy. Pero yung kwento pala niya, naiiba. Worldly. Di ba? Palagi sa bawat isa sa atin, nasasabi natin, mahal natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi walang magsasabi na hindi niya mahal ng Diyos. Kasi pag hindi mo sinabi mahal, pag sabi mo ayaw ko ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka believer. Di ba? Ngayon, kung nandun yung pagtitiwala natin sa Diyos, at nandun yung pananampalataya natin, ito naman ang tanong. Di ba? May takot po ba tayo sa pagka-Diyos ng ating pinagkakatiwalaan? Sa inyo pong sagot, sa sarili lang po, may takot pa ba tayo sa Diyos na ating pinanampalatayaan? May takot pa ba tayo sa Diyos na sinasabi natin mahal? Mahal pa ba natin Diyos? Amen. Amen. Praise God, di ba? So, ang tanong, may takot pa ba tayo sa Kanya? If you want to establish daw yung strong intimacy with God, meron daw dapat tayo isang kondisyon. Kasi pag walang kondisyon na yun, hindi natin yung sabing we are intimate, having relationship with sa aming Panginoon. Isa lang ang maibigay natin, tapos ang kwento, tapos ang mensahe. Ano na po ba yun? Nagsisimula po sa lahat, the fear of the Lord. Kasi, kung sabi mong mahal kita, pero wala kang takot na gumawa ng mali, di ba? At alam natin, hindi ako excuse. Kung minsan, madalas, di ba? Mahal kita, Lord. Lord, di ba? Pero sino pag ginadjust po natin? Is it Lord? Di ba? Sarili natin. Kung minsan, alam mo na nga mali, ayaw ng Lord, sinusunod po ba natin ang gusto ng Lord? Tanong mo nga sa katabi mo, mahal mo ba talaga ang Lord? Praise God, no? Tanong mo ulit, sure ka? Kasi, again, ang laki ng responsibilidad yung sinasabi natin mahal natin ang Panginoon. The fear of God, sinasabi nga sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Diba? Yun pala yun. Pag may fear of God ka, automatic may wisdom ka na. At because of that fear, nandun yung knowledge na binibigay ng Banal na Espiritu para makakaintindi. Ang tanong, nakakaintindi ba tayo? Sa Proverbs 1, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Diba kung minsan, fools tayo? Instruction ng Lord, hindi natin susunod. Let's praise God again, dahil mahabag din ng Lord. Kasi ikangan natin, isang utos hindi mo nasundan, buong utos hindi mo nasunod. Di ba? At sino sa atin nakasunod ng utos? Taas ang kamay. Wala. But again, the Lord have its intimacy
compassionate sa bawat buhay po natin. Na even we are not worthy, He is there to make us worthy. Sa Tagalog, sabi niya, ang parilalang takot sa Panginoon ay nangangahulugan sa isang malalim na paggalang, pagkakatakot sa Diyos. At doon sa pagkakatakot din, hindi tayo takot, di ba? Kasi iba yung fear of the Lord at saka sa fear of man. Kasi kung minsan, nasusunod natin yung fear of man, di ba? Hindi naman siya Diyos, pero pag natakot tayo, talong sa mga bata nga, di ba? Pag tinakot mo yan, sunod ka agad eh. Takot ka agad eh, di ba? Pero hindi yung nanakot sa kanya, hindi si Diyos. Pero takot na takot. Di ba? Minsan, ganun tayo. May pulis nga eh. Di ba? Wala ka namang ginagawang mali. Pag nilapitan ka ng pulis, nataranta ka na eh, di ba? Natakot ka na. Tapos kung ano yung papagawa ng pulis, yun, sawi. Di ba gagawin mo rin? Kasi natakot tayo. Pero ang Lord kaya, dahil sa pag-ibig niya, natakot ba tayo? Ika nga, yung pag-ibig ng Lord, yung pagkatakot natin sa Kanya, it's not a terror. Nakatulad yung na nasa natin sa mundo. Kasi, you are deal, sabi nga, lahat ng tayo, sumusunod tayo because of takot. Most of the time, not always. Takot tayo sa law, dito sa gobyerno na to, di ba? Kaya tayo sumusunod. Kasi pag walang takot, break the law, di ba? Kaya may law, kasi dapat natin sundin. At may takot tayo doon. Kasi alam natin, kung hindi tayo sumusunod, hindi tayo sumusunod, may kaparusahan. At syempre, hindi nagkakamali at nagkupo ng Panginoon din yan. Kung hindi pa tayo sumusunod, meron din syempre, kaparusahan. May mga karakter po tayo pag-uusapan na kung saan it show how really intimacy works. Kung ika nga, may intimate relationship tayo sa Panginoon, meron tayong fear of the Lord. So when you fear the Lord, alam niyo kung anong gagawa, anong nangyayari. Sabi nga doon, because anong nangyayari sa pinakahuli? Diba, nagiging friendship. Ika nga sa Psalms 25, the friendship of Lord is for those who fear Him, and He make known to them His covenant. Kung friendship daw po tayo ng ating Panginoon, yung covenant po na, yung sekreto niya, lamang yung discernment, ipapalang sa atin. So, sino po yung unang pag-usapan natin? Marami ito, pero kumuha lang tayo ng 3. Di ba? Para at least, kasi pag kumuha natin lahat, baka hindi awat tayo ng 1 oras, 2 oras. Sino po? Guess? Si Abraham. Sabi ito sa James chapter 2 verse 23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteous, and he was called a friend of God. Sino si Abraham? Sino nakakalam? Di ba? Di ba si Abraham, anak ni Terah? At yung Terah, ika nga dun sa aking nabasa, siya po yung ika-9th generation ni Noah. Diba? At si Terah ay they're living in Ur or the Chaldeans. Kung alam naman natin kung nasa Ur ka or sa place na yon, they are the origin of worshiping idols. Ayan. So, definitely, bago tinawag ang ating Panginoon, si Abraham, definitely, he was a pagan or polytheist. Marami siyang wino-worship. Marami silang wino-worship. Anong pagkakaiba natin sa kanya? Sinners. Kasi ka na dito kayo sa harapan, di ba? Because you are cold. Mahirap din yung kalagayan ni Abraham dahil sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Diba? Iwanan mo ang pamilya mo. Iwanan mo ang kamag-anak mo. Iwanan mo sila. At pumunta ka kung sa lugar na kung saan doon ko ibibigay sa iyo ang promise. Umalis ba si Abraham? Tayo po ba? Pag umalis ka doon sa ng mga mahal mo,
Masakit po ba? Masakit po ba, di ba? Masakit? Masakit, di ba? Pero again, kung tinawag ka ng ating Panginoon, again, He will give you sustenance. Masakit man, pero kailangan, di ba? Kasi, bakit sa sinabihan na He was a righteous and He was a friend? Dahil sumunod siya sa ating Panginoon. So, ano ba ang calling ni Abraham? At anong promise sa kanya? Sabi niya, God calling him to leave his home and family in Mesopotamia to settle in the land of Canaan. Anong promise ng Panginoon sa kanya? God promised Abraham that he would be the father of many nations, have descendants as numerous as the stars, and be given the land of Canaan. He also promised to bless Abraham, and that though in his lineage, all the families of the earth would be blessed. Sarap, no? Sumunod lang siya. Nalaman at binigay kaagad sa kanyang pangako. Pero in the long dun sa pagbanggit ng ating Panginoon sa mga pangako niya, ilang taon muna bago niya tanggap yung pangako na yun? Guess? Sabi nga Ate Joy, guess muna tayo. Diba? 25 years? May pangako ba ng Panginoon yung inaasam-asam natin na bakit yung tagal-tagal? Pero si Abraham, anong taon doon po siya nung binigyan ko ng pangako? He was 75 years old. Pero natanggap niya yung pangako na yan doon kay Isaac, ang kanyang anak. Nung siya ay 100 years. Kasi doon na proseso habang naghihintay, nagkakasala ko ba si Abraham? Nagsinungaling po siya, di ba? But again, how merciful, gracious, compassionate ng ating Panginoon. Even nakita natin nagsinungaling. Yes, ano process, nakita natin kung paano pinagpapala si Abraham, di ba? At kung paano siya tinitigod siya ng ating Panginoon. But because of pagkakataon na pamin, problema, doon tayo sinusubok. Dahil sa problema, di ba, pumunta siya sa ibang lugar. Saan daw po siya pumunta? He journeyed toward the territory of Negev. Sabi nga, and live between Kadesh and Shur. Sino po yung namit na doon? Si Abimelech. Sabi niya kay Ikon muna, Sarah, pag may nakakita sa atin, sabihin mo, brother mo. Kasi, in that time, napakaganda po si Sarah. At never man, kung sino man doon na lalaki daw makakita kay Sarah, mabibighan. At si Abimelech, yun nga nangyari. At ang kagandahan, again, ang ating Panginoon, di ba, nagparamdam sa panaginip, Abimelech na huwag mong touch ka. Kasi yung asawa niya ang prophet. At doon nakita natin na even though may pagkakasala because of pagsisinungaling, again, nandun po yung providence ng Lord. And then, they are saved. At binigyan pa ng mga ari-arian, mga flocks. Galing ng Panginoon, di ba? Na-experience ba natin sa buhay natin na even though alam natin nagkakasala tayo, pinagpapalalapan tayo. Pero huwag kang masyadong kapati sa pagpapala na yan. Kaya nga, still we are living doon sa corruption, epekto ng mundo na meron dito. But again, nung pagkataon na yan, di ba, sumalakay, sino? Yung angel, nasabi ng Lord kay Abraham, pupukin ko ang Sodom and Gomorrah. Ang nakita natin doon, bakit ganoon lamang yung nais ng Lord na ipag-commune kay Abraham? Alam niyo ba bakit? Dahil he was intimate sa aming Panginoon. Ganun pala yun, no? Pag maganda pala yung relasyon natin sa Panginoon, may tayong discernment, may tayong pagkakaunawa, saan man mangyari. At ano man yung naisin natin na kung saan dapat natin gawin doon sa problema na darating, bibigyan tayo ng katalinuhan. At binibigyan din tayo ng hint kung anong gagawin para natin malampasan yung bagay na dapat natin lampasan. At ngayon, nakita natin, di ba? Lord, bago mo sunugin, di ba?
Kiusap, 50 lang, 50 righteous, di ba? Okay, sabi ng Lord, 50. Ingatan ko may 50. Tapos hindi pa rin. Sabi niya, Lord, 45, 45. Kasi alam niya, nakita niya na wala talaga. Pero tayo, para tayo nagkikibarter, nagkikusap sa Lord. Meron ba tayong boldness na mag-usap na katulad kay Abraham? Kung wala, bakit? Di ba? Pero kay Abraham, kita natin, because of your friendship, intimacy, bilis nang yung magsabi. Kasi wala siyang tinatagong lihim, di ba? Na naghihinder sa kanya na, ay, mayroon akong kasalanan. Di ba? Kasi pag may kasalanan tayo, mahirap talagang manalangin eh. Pero makita natin because of that righteousness na meron kay Abraham. Though, nagkasala siya. Pero nandun pa rin yung pagtatangi niya. At the same time, syempre, yung intimacy sa Lord. Sabi niya, kung hindi man 45, 40, wala pa rin. Naging 30, wala pa rin. 20, hanggang sa 10. Ganun, pumunta pa rin yung dalawang angel at sinabihan si Lot. Ngayon, ano pagkakaiba ni Lot at Abraham? Parehas silang ligtas, di ba? Parehas silang bigyan ng habag. Sa atin, bilang isang Kristiyano, ano pagkakaiba ni Lot at ni Abraham? Parehas na nakalasip ng habag. Grasya. Safe. Dito makikita natin kung sino ang mas intimate, doon makakuha ng paunang pagpapala. Si Lot, yes, safe siya. Si Abraham, safe siya. Pero nalaman niya lahat kung anong nangyari. Pero si Lot, hindi. Nakikita niyo ba yung pagkakaiba? Kung marami po tayong mga kasalanan, hindi natin maunawaan kung ano yung nais niya. Pero kung meron tayong intimate relationship sa ating Panginoon, meron, magkakaroon tayo ng discernment, wisdom na, ay, ganito pala mangyayari. Amen to ba? Praise God. So, isang point sa kung saan, how intimacy works sa buhay ng ating Panginoon. Meron pang nireveal ng Lord kay Abraham. Di ba? Noong dadalhin na ni Abraham, yung anak niya, to offer, saan daw po niya i-offer? Ang anak niya, sa Moriah, di ba? Nung sinabi natin, Panginoon, maghanda ka, dalhin mo yan ako, i-offer. Mayroon po bang nabanggit na Lord, 25 years ko hintay ito Tapos dadalhin ko lang na gano'n. Nag-complete po ba ang Panginoon? Di ba? Hindi. He just follow. Si Sarah nga, naghintay din na matagal. Ano kaya sasabihin nun? Kung sakali man, alam niya, nadadalhin niya pala yung anak niya to offer din. Mag-aaway sila, malamang. Doon sa 3 araw na paglalakad, hindi ba kaya nag-iisip din si Abraham na, ano man ito? Lord, binigay mo na. Tapos kukuhan mo pa. Sa mga buhay natin na ganun ba? Lord, nandito na oh. Bakit? Parang mawawala pa. Alam niyo po ba kung bakit ginawa ng Lord to test the faith of Abraham? At alam niyo ba kung ano po nireveal ng Lord doon sa pagkakataon na yan? Doon sa katangian ng Lord? Dahil nung sasaksakin na ni Abraham, ang kanyang anak, mayroong ram na nasabit ang kanyang sungay. At doon, nabanggit niya at lumabas ang pangalan, Jehovah Jireh. Diba? Kung ikaw tayo kaya, bibigay sa iyo ng ating Panginoon unang pangalan niya. Diba yun pa lang yung lumabas ang pangalan niya, Jehovah Jireh, because of that. May tayo ba na, ay, Lord, ikaw pala. First time nabanggit. Diba? Kasarap siguro yung experience na nabanggit yung pangalan ng ating Panginoon because of that particular experience na meron sa Abraham. Tanda, ganun tayo. This experience na meron tayo. Pero tanong, naka-experience mo ba? Dahil sa kawalan natin ng intimacy sa ating Panginoon. So makikita natin yung importance at significance ng intimacy na magkaroon ng magandang relasyon at friendship sa ating Panginoon. Isa pa, yung buhay pa ni, sino po? Ni Noah. Sa Genesis chapter 6 verses 17 to 19, sabi niya,
For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in midst and the breath of life under heaven. Everything that is on earth shall die, but I will establish my covenant with you. And you shall come into the ark, you, your sons, your wife, your sons' wives with you, and of every living thing, of all flesh, you shall bring two of every sort into ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Buti nga lang, specific no? Male and female. Hindi male and male, hindi female and female. Ngayon kay Noah, alam naman natin disyerto. Tapos, mag-build ka ng ark. Kung sa kapanuhan siguro natin noon na nangyari, o sa kapanuhan ngayon, alam natin na hindi naman umuulan sa disyerto. Ano kaya iisipin mo kay Noah? Baliw to. Maglalagay ng malaking bako sa gitna ng disyerto. Pero, bakit nga alam? Bakit na ginagawa yun? Para maligtas ang kanyang family, di ba? Bakit kaya nabanggit ng Lord yun sa kanya? Dahil he was called righteous. At syempre, because of intimate relationship sa ating Panginoon. Sa kanya pong paghahanda, binigyan siya ng instructions. Sinuha po ba? Carpenter po ba siya? Di ba wala namang nasabi? Wala siyang alam. Pero binigyan siya ng instruction. Gaya itong sukat. Gaya itong kalalaki. Bangkong halang dito, hindi natin mabuhat no? Doon, troso, nabubuhat. Yung pag-aayos dito, kuminsan, pulag, di ba? Ayaw mo si buhay dyan, ayaw mo si ate dyan, di ba? Kuminsan may nanguha sa pagdugas ng plato, ayaw mo si ate dyan, ayaw mo si buhay dyan. Nakakalito ba tayo? Kasi daw, pag nandun yung instruction, alam natin na dapat natin gawin. Gawin natin. Kasi patunay lang din na tumusunod tayo dun sa nais ng Lord. Akala mo yan, malaking logs, measurement, at specific anong klaseng kahoy, yung sukat, kung paano siya gagawin. Alam mo kung ilang taon yung pong ginawa yan? Sige kayo dito, magaling doon eh. Ilang taon? 100 taon. 100 taon kung pag... Ay, binubuli ka siguro, no? Pag ikaw lang, ano? Sa panahon natin ngayon, sa taong ka bubuliin, ang ginagawa mo dyan, di ba? Gumagawa ka ng malaking bato. Ito nga na, gumawa ka ng mabuti, pagtatawanan ka pa eh. Di ba? Pag gumawa ka ng masama, ayos. Di ba? The best. Kaya yung mga bata, pag minsan, nakapalit na nga ng pangbabae, kahit ang laki. Di ba? Tuwang-tuwa tayo pag minsan, di ba? Sabi nga doon eh, male and female eh. Kahit sa mga hayop eh, male and female. Pero tayo, male na nga, ginawang babae. Enjoy, di ba? Enjoy. Ngayon, kung gano'n ang ginagawa natin, nakikita ba natin intimate relationship natin sa ating Panginoon? Ang nakita po natin doon sa pagkakataon na ginagawa ni Noah, meron ba siyang complaint? Wala, di ba? Dito, dahil sa pagsunod niya, ang nakita natin na ginawa or binigay sa kanya ng ating Panginoon, the wisdom, knowledge, understanding, strength, endurance. Sabi niya lahat. Alam niyo naman kung ano yung ibig sabihin. Wala kang may tatapon kung sumunod tayo sa Lord. Kasi, wala kang ngumon si Noah na gumawa ng gano'n. Pero, again, inutusan siya. Dahil of that, inutos sa kanya, nagkaroon siya ng kakanyahan. Ika nga siguro sa atin, superpower, di ba? Kasi tayo nga lang, gumawa tayo ng isang kulungan ng baboy, siguro, kahirap pa eh. Di ba? Kumuha tayo ng kulungan ng rabbit. Kulungan ng mga flax natin para mag-alaga tayo, para pagdating ng panahon, meron tayong kakainin, di ba? Mahirap pa. Kaya kinuha, kahit doon sa pagsusort ng male and female, nandun pa rin yung providence ng Lord, na ang Lord pa rin ang nagbigay doon sa instinct nga raw sa mga hayop eh. Na, sige, sila na lang sunod-sunod.
Kung ang gagawin kaya ni Noah, isa-isa yun na pupunta pa ako dito. Pupunta ako sa Africa, pupunta ako dito. Siguro ilang taon siguro pa yun, no? Pero hindi, nakita natin. Sunod-sunod na sila. I-guide na ni Noah kung saan siya. At doon sa malaking barko, marami yung mga division na yan. At meron din division ng sukat kasi may malalaki, may maliliit. At pati sila, 1, 2, 3, ikatatong palapag, nandun yung kwarto rin nila na na-design doon sa mga kalalaki ng mga tao or kalalaki ng mga hayop na dadali sa loob. Diba? Amiso ba tayo sa ginagawa doon? O tulog na tayo? Excited ba tayo doon sa narinig natin? Doon sa epekto ng intimacy, friendship sa ating Lord. So, ikatatlo, at marami pang iba, sabi ko nga, makikita natin kay Moses kung paano siya binigyan ng kakanyahan, diba? Kapangyarihan para may pakita yung glory ng Lord at i-lead yung bayan ng Israel. At ika nga natin, doon sa paghati pa lang ng dagat, miracle na yun, at siya yung nanguna. Kay Jeremiah, yung mga pangako na ating Panginoon sa kanila, diba? At doon kay Daniel din, nung pag-usapan na Kristi, kaya huwag po yung mamiss yung pag-aaral na yan. Kasi marami tayong napupulot na kagandahang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang ikatatlo, ay siyempre, sa panahon natin ngayon, New Testament, ay yung disciples of Jesus Christ. Kasi ang sabi niya, ang sabi niya dyan, sabi nito, 14, "You are my friends if you do what I commanded you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you, and you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. These things I commanded you, so that you will love one another." Kasi kung babasahin din natin itong chapter na to, meron din yung mga quarrels, hatred, yung sisiraan ng mga kapatid. Na dito makita natin, isa din pala patunay na meron tayong friendship sa Panginoon kung may pag-ibig tayo sa kapwa. Kasi yung chapter na to, puno-puno siya talaga ng about sa boastfulness, ayan, sa hatred, wrong judgment. Pero dito, sabi niya, i-follow mo ang aking command. At pinakahuli lang naman sa sabi niya, love your brothers, love your neighbors as yourself. Ang mga disciples po ba, na-witness nila yung mga ibang kapangyarihan ng ating Panginoon? Di ba, yes? Yung iba nakita nila kung paano ang miracles, di ba? Pakain ng ating Panginoon ng 5,000 tao, kung paano ang Panginoon nagpagaling, kung paano ang Panginoon nagbuhay ng mga patay. At kung mabasahin din natin yung Acts, di ba? Ganon din ang ginawa ng mga disciples. Nagpagaling din sila na may mga sakit. Yung anino nga lang daw nila, hindi naman daw kasi nabasa, yung anino nila, di ba, nakakapagpagaling na. Sino nakakita kay Tabita? Namatay yun, pero binuhay ng mga disciples. Eh, yung nahulog sa katatlong building dahil nakatulog. Doon pa ba tayo? Baka matulog, baka mahulog pa dyan. Diba? Sino pangalan doon? Tikos. Diba natulog? Dahil sa pakikinig ng salita ng Lord? O, baka kayo dyan, babagsak kayo dyan. Diba? Sino nagpagaling sa kanya? Sino nabuhay sa kanya? Si Paul? Si Pablo? So, doon sa ginagawa ng ating Panginoon, ika nga, mga bagay more na-experience ninyo ay mas lalo nyo ma-experience kung nandun yung pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. At ika nga, kung titignan natin doon sa gawa, makikita natin lahat kung anong ginawa ng disciples. Dahil, ika nga, they are known as friend of God. Dahil sa intimacy, because of fear of
The Lord. Dito makikita natin, di ba? Sa panahon natin ngayon. Pag-usapan naman natin ngayon, di ba? Ano ba yung naghihinder sa atin para hindi tayo pakipakinabang at hindi natin nagagawa yung mga bagay para sa Lord? Gobyerno po ba? Ibang tao po ba? Itong place po ba to? Di ba, wala ka naghihinder sa atin eh. So, anong kalaban mo? Sarili. Walang iba. Pag nagtawag kang Lord, sinasabihan ka. Di ba? Sa lahat ng mga gawain, nasaan ka? Di ba? Pero, sarap patulog po eh. Pagod po ako eh, di ba? At maglaro muna ako. Ganun po ba yun? The same followers of God in this church, the same me, preacher, the same among us, among you, exhorter, many of us praising the Lord, kinataas ang kamay natin. Yun po ba tayo? Talagang tunay na pagkatawad sa Diyos. Yes, ika nga. Yung mga ginamit ng ating Panginoon, most, iba sabihin natin, the whole of the faith, they are not qualified. They are sinners. Pero, anong ginawa nila? Pag nagkaroon sila, ganun pa ng palataya. Diba? They done something para magkaroon sila ng intimate relationship. Hindi na question yung pag-ibig ng Lord. Hindi na question kung anong ginawa ng Lord. Hindi na yung question kung paano nga compassionate ng ating Panginoon. Ang tanong, nasaan yung question? Di ba nasa sarili natin? So, anong gagawin natin ngayon? Gawin-gawin na lang, di ba? Nakinig ako ngayon, mamaya, wala lang. Pumasok dito, bye-bye. Ganun po ba? Gusto ba natin magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon? Magdaang linggo, sino kinausap mo? Di ba? Nagsanto-santo ka rin po ba naman? Pumunta ka na po ba doon sa nanay ko, tatay ko, kamusta na kayo? Hindi nyo ba naalam na anong tawag po doon? Alam nyo dito to. Necromancy. Nakikiusap sa mga patay. Sa mga santo, patay ko ba sila? Yes. Ang Lord namatay naman ah. Oh, pero boy siya, di ba? Yung ibang mga dinidiyos-diyos nyo dyan, di ba? Dinidiyos na ninyo, natin, yung mga nanonood. Intimacy, relationship namin. Di ba? Kanino? Santo. Mga patay na. Ika nga, necromancy is considered a sin. Kasi, particularly dahil alam mo na patay na yung tao, wala naman talaga na nakikinig na. Pero, practicing like conjuring the dead and associated, kung minsan nga, di ba, ginagamit pa doon sa mga hula-hula para sa knowledge from evil spirit. Kasi minsan, hindi lang sila kausap mo eh. Demonyo. Kala mo, pag namasok ka sa mga patay, tapos dito, uy, may naamoy ako ah. Ha? Amoy ate nanay ko yun ah. Amoy tatay ko yun, ano ba yun? Flora. Efficacy. Kung minsan, paano na lang yan eh. Kasi naka-input na kasi dun sa imagination mo. Lalabas na lang siya kasi na ano mo na yung mangyayari. Ngayon, ika nga, how? How then, Lord? Babasahan nyo rin sa chapter na yan. Sabi niya, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Babasahan mo pa. Cleanse your hands.
you sinner, and purify your heart, you, me, double-minded. Kasi, lahat naman tayo siguro ito. Ilan na lang. Single-minded, di ba? Focus lang tayo sa Lord, di ba? Pero pag may pagsubok na, gagawa ng kanyang sarili diskarte. Kung minsan, nung napag-aralan namin kanina, magsisinungaling na yan, kasi nanakaw na, di ba? Kukupit na yan. Kasi wala na eh. Wala na talaga. Sabi nga rin niya, ng ating Panginoon, mourn and weep. Let your laughter return to mourning. And your glory to gloom. Ibig sabihin, pagpakumbaba ka na. Mga bagay na meron, lumapit ka na sa Lord. Huwag mo nang insist yung gusto mo. Lumapit ka na. Draw near to God na, kapatid. Kung alam mo nang nahihirapan ka, na wala ka na ibang pupuntahan eh. Nakita mo na kung paano nabibigay ang Lord ng kapayapaan, kasagutan, kalakasan sa mga examples natin pong napagsalitaan, nabanggit kanina. At nang naganap po yun. Kung bakit hindi nangyayari mga bagay, malamang tayo rin. Ika nga dun sa pagharap, di ba? Kung bakit may suffering daw, may pain. Kasi in the first place, tayo rin ang may gawa kung bakit may baha, di ba? May climate change. Sinisisiwa yung Pangulo, sinisisiwa yung mga ibang tao. Man, ising. Tayo pong may kasalanan, hindi na ito nag-isa. Ngayon, ibabalik mo sa Lord. Kasalanan mo, Lord, kasi bumagyo. Wala lang yung balance eh. Wala lang mga puno sa mga bundok eh. Pati nga yung dagat na nananahimik, kukunin mo pa yung minerals sa loob eh. Gumagamit ka ng dinamita. Wasakin natin. Tapos, pag nagkabaha, nagkapatong-patong yung mga, nakita na, nagkapal yung mga masasakyan na parang ginawang laruan lang. Yan makikita natin na lahat yan wala kabuluhan pag ang Diyos ang nagbigay, hindi man siya kaparusahan. Bunga ng ating kagawad. Kasalanan ba ng Diyos yun? Hindi. Kasi ang ganda nga ng mundo eh. Binigyan lahat. Bago nga, hindi ka. Perfect eh. Pero because of greed, sa Pilipinas, diba? Bakit nagkakaroon ng flood? Ulit-ulit lang yan, hindi na mawala. Kasi pag open mo ng balita, patuloy, yun pa rin ang nasa monitor mo sa TV. Hanggang kaya na kayo matatapos, Lord, di ba? Please ka na lang. May kapayapaan tayo, di ba, sa Lord. Please, wait lang, di ba? So, kalma lang. Pero wag ka naman matulog, kalma lang. Kasi masyadong kalma. So, again, ang Lord, talaga naman, andun yung taos-puso niyang pagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Pero, ang tanong, handa ka ba na mag-draw near to God? Isa nga, fear of the Lord called you as friend. You are my friend, sabi nga, we Christians, we preach, we praise, we worship, and we sing. Nagiging may kabuluhan yung mga ginagawa natin kung meron tayong talagang tunay na pagkatakot sa ating Panginoon. At dahil sa pagkatakot na yan, marami pong epekto. Katulad na lang, intimacy. Diba? Nagiging friend tayo. Ang nakakalungkot, sabi ng sa Biblia, hindi lahat ng simbahan ay kaibigan na ating Panginoon. Alam niyo ang bawat puso natin. Nakatayo ko dito. Puso ko. Puso nyo. Puso natin lahat. Ramdaman mo nga. Baka wala yung puso ni Lord. Kasi tulog ako. Nakatulog eh. Nawala. Yan ang challenge sa atin. Katulad ng mga napag-usapan. Are we obey God instantly? Are we obey God even it doesn't make sense? Katulad ng kay Abraham, bigla na lang sabi ng Lord, dali mo yung anak mo. Anong sense yung Lord? Di ba?
25 years kong nintay. Tapos dadalhin ko doon. Obey Him even if it is hurt. Masakit po bang mag-obey sa Lord? Sino po yung nakaranas na dahil sa pag-obey ng Lord? Yung nasaktan yung mga family nila, di ba? Kasi bakit? Born again yan. Kristyano naman kami na dekandado. Anong kinain niya? Di ba? Yung bigla ka, di ba? Yung family natin, iwanan mo dahil gano'n sa pala tayo na meron ka. Di ba? Masakit mo ba yun? Obey Him even if you did see any benefit. And, basically na lang, dahil doon sa New Testament, ginawa ng mga disciples because for the completion ng kanyang nais sa bawat buhay pa natin. Basically, dahil of that, di ba nakakilala tayo sa Lord? Di ba yung completion to have salvation nga? Kasi kung wala yung mga disciples, plus sa Apostle Paul, si Peter, na tayo, di ba? At dito rin sa chapter na to, dito rin makikita sa James 4:5 how He yearned jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. He gave more grace, therefore it says, gaano man niya tayo kamahal. Pag nandun po yung pagka-proud natin, God opposes. Kala mo meron ka? Diba? Pinag-usapan namin kanina yung mga pera yung sa bangko. Diba? Kailangan nating i-kwan na, diba? I-tawag ito. Kailangan nating secure. Diba? Kumuha na magandang bahay. Mamaya-maya, yun pala. Kinuha ng lindol. Saan ba talagang safe? Diba? Sabi ng Lord, mag-ipon tayo sa langit. Yun nga yung mga exhortation ng mga kapatid eh. Kailangan mag-ipon sa langit. Yung mga hindi nakikita. Kasi yung mga nakikita, na lang yan, naaanod, di ba? Nasisira, nakakalawang. Pero yung mga iniipon natin ba sa langit, eternal siya. And give grace to the humble. Ayan, yun ang katungkol. Ngayon, kayang words of Father po natin, makikita po natin sa Jeremiah 29:12-14. Ito po yung mga pag-aaral na kung saan, sabi niya, then you will call upon me and come and pray to me. And I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Diba? We will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have given you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. So, kung nakikinig kayo, every Tuesday, napag-usapan po ito. Dahil ang intimacy ni Daniel ang Jeremiah sa ating Panginoon, sinabi niya to, kung sakali man lang na tayo po ay babalik sa Kanya, kung ano po yung, sa sitwasyon natin ngayon, kung ano man po yung mga bagay-bagay na alam natin no, parang wasak, di ba? Parang kahirap buuin ulit. Yung mga pangarap natin na parang hindi man lang makutan. Yung mga buhay po natin na parang kahirap ng solusyonan. I-take din natin to. Actually, ito ay para sa kanila. Pero sa pagkakataon na to, ang Lord naman hindi maramot para panalangin na, Lord, pwede bang ako rin, na katulad kay Jeremiah, ang panalangin ko niya, ay makamtan ko rin po ba? So, fear of the Lord. Kung paano tayo magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon, kung paano tayo nag-draw near to God. At alam din po natin, ang resulta, katulad na lang po ng ating napakinggan kanina, yun po ang revelasyon ng Panginoon sa mga. Maraming salamat sa inyo.